Sangag muna tayo ng kanin. Ako, late ka na. Napag-inom mo ng antibiotic pa. Finalize ko lang yan kung medyo malapit ang maluto. Ito mamaya pag iprito, malasa. Dagdagan ko pa siya ng kaunting asin. Asin? Masarap. Harap. Welcome back to my channel. It's Mama Ella Boholano Vlog. At today is morning. A very cold morning. May araw siya, pero sobrang lamig, my friends and friendship. Grabe ang lamig, pero naligo pa rin ako, patapang-tapang lang ng aking sarili. Dahil kung iisipin mo ang lamig, hindi ka makakaligo. Kaya kailangan ko talagang maligo, at pag hindi ako naliligo, ay makati ang ulo. So my friends and friendship, ay magre-ready na ako ng aming breakfast ngayon. At kami na lang dito ang natitirang tatlo at ewan kung saan ang punta. Very busy ang mag-asawa ngayon, ang mami ni Zoe at ang daddy, dahil aalis na sila sa Wednesday. Si Zoe ay pumasok pa ngayon sa school until tomorrow. At kami na lang ang may iwan dito dahil pati si Jarrell ay magbabakasyon sa Pilipinas. So my friends and friendship, today's vlog ay siguro magre-ready muna ako ng aming almusal at pagkatapos ay magluluto ako ng aming lunch. I don't know kung anong oras na naman ang aming lunch. Magluluto siguro ako, ang gulay ko ay meron naman akong available na gulay na sayote at giniling na beef. Yun yata ang aking ngayong lulutuin, at mayroon akong galunggong, yung malaki skad kung tawagin nila rito, ay aking ipiprito lang siguro yun dahil ayaw ko yung gagawing mga pinangat dahil iba ang lasa dito ng isda pag matagal na sa ice. Okay, my friends and friendship, tara punta na tayo sa aking kusina. Yung umaga ay magre-ready muna ako ng breakfast bago ako magluto ng aming lunch. Anytime lang ang lunch namin, pag busog kami kung saan kami nakakaramdam ng gutom sa lunch, ay saka kami nagluluto ng aming lunch. Pero pinalabas ko na ang aking gulay, yung nabili kong sayote. Ito sa store, malalaki naman siya, at fresh na fresh, 3 piraso. So, marami na ito pag naihiwa. Igigisa ko ito sa aking nabiling giniling na karne. Ayan. At ito yung isda ko na lulutuin. Ayan, pinalinis ko na kaagad. Ipiprito ko lang siguro ito. Kasi nakakasawa naman pag puro pinangat. Ayoko ng pinangat kasi malangsa. Okay lang kung bagong huling isda. Kaya ayan, magre-ready muna ako ng coffee at ng bread ko, at nagugutom na ako. Anong oras na, my friends and friendship? 11 o'clock. Kasi pa, hindi kami bumabangon kagad. Pagising na kami at nakahook pa ang dialysis ni asawa. Nakahiga pa rin ako dahil ang ginaw-ginaw, kaya sobrang ginaw. At bago ko pakbunin ang dialysis, inaantay kong matatapos at bago ako bumangon. Kaya nabangon na ako na, ito, tingnan mo, nakaligo na ako. Bumangon siya ako mga 10:30. Ang dami pang mga ginagawa ko. 11:23 na, tingnan mo. Ang bilis ng oras, my friends and friendship. Kaya iinom muna ako ng kape. Mamaya pang alas 12 siguro yung darating dito. Papaano? Ang tagal-tagal. Bawat galaw post, ay ewan. Sabi ko, ginagawa mo miserable ang sarili mo na enjoy mo. Dapat, sabi ko, ang sarili mo, ang buhay mo habang may counting buhay pa tayo. Ang sinasabi ko sa kanya is siya tagal gumalaw. Pinapa-exercise ngayon. Hindi naman nag-exercise, pero choice niya yun. Hayaan mo siya. Kahapon, dinala ko yun, my friends and friendship, sa ER. Papaano ang sakit ng tenga daw niya? Mayroon pala siyang infection. Pag sinisipon siya, nagkaroon siya ng ear infection. Kaya dinala ko kahapon. Mas mabuting dinala ko kaagad siya ng araw kaysa sa mag-complain siya sa gabi at maggrabe na siya. Ayaw pa sana, pero sabi ko, ang infection ay minsan ay ang bilis ng pagdami ng mga infection sa katawan, at baka mamaya kung saan na mapupunta ang simpleng infection sa tenga at mapupunta sa utak mo, at nako, delikado na yun. Kaya dinala ko kaagad siya kahapon sa ER. Ayun, resitahan siya ng antibiotic, pero hindi naman ganun kagrabe ang kanyang ear infection, yung nagpula lang. Paano makati daw ikinukalikot ng Q-tip? Siguro sa parati, hindi lang siguro one time ang pagkakalikot niya doon. Siyempre pag Makati ay ang sarap-sarap ikalikot at nagasgasan ang kanyang tenga. Ganun ang nangyari. My friends and friendship, ito na yung aking toasted bread. At ako ay
na ng kumain. Iyon. Ay, titimpla lang ako ng kape. Alas 11 na ako ng kape. Pero ang ginaw-ginaw, my friends and friendship. Sobra talaga ang ginaw ngayon. Yun bang parang may hindi dito nag-snow sa California, my friends and friendship. Doon nag-snow sa mga Lake Tahoe, doon sa part ng mga matataas na lugar. Dito hindi nag-snow sa California. Pero sa loob namin dito ang lamig. Sobrang lamig pag mag-winter. Grabe ang lamig din dito, my friends and friendship. Dahil mababa lang kami lahat ang snow sa taas ng mga bundok at pag humangin ay dito na pupunta ang sobrang lamig namin. Kahit maaraw siya malamig. Pero pagdating naman sa tag-init, grabe namang init. Kaya nga ang tao dito hindi mawawala ng sipo, ubo. Kahit ngayon, kahapon nang magpunta ko sa ER, halos lahat naka-mask. Kasi parang protocol ng hospital na ipalagyan ng mask lahat ang tao na pumapasok. Pati ang empleyado dahil grabe ang trangkaso at sipon at ubo ngayon dito. Pati ako na lang nagdubli-dubli ang mask kong ginamit dahil baka mamaya imahawa ako doon. Kahit nagpupunta ako sa pharmacy, my friends and friendship, nagmamas ako. Dahil ang mga tao, ang dami na nag-uubo. Mamaya, nandun sila sa counter ng pharmacy, umubo ng umubo. Pagkatapos, aalis na siya dahil tapos na siyang nakuha niyang gamot. Ako naman ang susunod, di mahigop ko yung ubo niya, ang mga virus niya, mapupunta din sa akin. Ako, Diyos ko, Lord. Kaya, kahapon, nung dumating ako kahapon from the hospital, ang sakit ng ulo ko, grabe. Siguro ang sinasakit naman ng ulo ko ay may sipon ako na hindi lumalabas. May sinus kasi ako. Yung sinasakit ang ulo ko. Yung may sinus pressure. At o kaya ay nagugutom na ako dahil hindi ako nakapag-lunch kahapon. 4 o'clock na kami bumalik. Kaya uminom ako ng Tylenol at natulog. Umuubo-ubo ako. Kinakabahan ako dahil ayaw ko talagang magkaroon ng sakit. Dahil papaano ang pasyente ko dito kung may sakit ako. Kaya kawawa si Papa Dudes pag may sakit ako. Kaya hiniga ko kagad. At sige, inom ako ng tubig. Yung tea, ang iniinom ko na ginger tea, yun parang okay lang siya. Gamot naman ako na sa asthma, yung sa wheezing. Niresita ng aking doktor, matagal na, parang maintenance ko na yun. Kaya yun. Kaya kape muna tayo, my friends and friendship. Pag makakain ako nito, ay lulutuan ko naman ng breakfast si asawa. Kaya ay oatmeal siguro sa kayo. Papakain ko na lang ang oatmeal. Gagawa lang ako ng oatmeal. Pero kakain muna ako sa kanila. Kahit mag-bite lang ako ng tinapay. Peanut butter lang ang aking nilagay. Lutuan ko pa siya ng luto ko. Ang kaon siya ng oatmeal at saka spam. Sarap ng kape. Malamig. Tinatira pa akong puto na kasaba. 3 piraso. Ayan. Ininit ko lang to, my friends and friendship, sa microwave. Lalagyan ko kaya ng ano. Oo. Mustard margarine. Nagprito muna ako ng hotdog para may ulam si Habi sa kanyang oatmeal. Kasi ayaw niya yung kumakain ng oatmeal na solo lang na walang ulam. Either spam or ito na lang ang ating pinapaulam sa kanya. Hindi ko pa agad-agad niluluto ngayon ang oatmeal dahil matagal pa siyang lumabas at naku, matutuyo yun. So, kailangan maya pag nandito na siya. Pag nakaupo na yan dyan sa kanyang upuan, mag-ano pa yan ang mga gamot niya, magtuturok pa ng kanyang insulin. Ayan, tapos tagal pa yan, kaya maluluto pa yung oatmeal bago matapos ang kanyang mga activity. Malakas pa naman siya, yun lang mabagal siyang maglakad dahil ang kanyang tuhod ay sabi niya may gout. May gamot naman siya pero pag nakatubo na kasi ang gout sa katawan, hindi na maalis. Pero pag pinainom siya ng steroid na prednisone, ay nawawala naman. Pero tumataas naman ang sugar. Grabe ang taas ng sugar. Okay naman ang sitwasyon niya pero minsan unpredictable dahil umiiba ang tima ng kanyang sitwasyon ng katawan. Kaya walang problema na magbakasyon kami. Basta nandoon lang ang kanyang mga pangailangan for dialysis. Ino-order ko pa yun, my friends and friendship, sa Baxter. Mga 3 months ahead of time bago kami umuwi. In-order ko na yan. Binabayaran ko yung mga $400 ang mga solution niya, yung bag of solution. Dinideliver yan doon sa amin sa Aklan ng mga
bago kami dumating nandoon na yon, mga box ng mga may solution. Pag hindi naman nauubos, yun, dinodonate ko lang. Kung hindi nauubos ang mga solution na nagagamit na habang nandoon kami sa Aklan sa bakasyon. Kaya, pinaplano ko talaga ng matagal-tagal ang bakasyon namin at sinasamantala kung okay pa ang pangangatawan ni asawa dahil hindi basta-basta. At tinatanong ko siya mismo kung okay na ba tayo. Pag okay na, ayun, naka-ready na, magkukuha na ng ticket. Pero kailangan ng ticket kung kukunin ay hindi yung non-refundable. Kailangan may refundable o kaya pwedeng may change ang date for in case of emergency. O diba, my friends and friends. Yun ang hirap lang, my friends and friends, sa buhay namin dalawa. Hindi katulad noon na all the time, anytime, every year, nagbabakasyon kami. Ngayon, nung nagda-dialysis na siya ay mahirap na hindi ba agad-agad namin na pagdesisyonan na okay, ganun. Dahil iniisip ko pag mag-brown out din doon sa Pilipinas ay baka doon naman magmiserable ang kanyang sitwasyon pag mainit. Kasi ang dialysis person ay talagang hindi talaga sa mainit siya pwede. Yung nahihirapan siya, nag-shortness of breath siya. Kaya itong uwi ng anak kong si Chanel at ang asawa niya, bibili sila ng generator na malaki at ikabit na kagad doon, i-attach na sa aming kuryente sa bahay para pag umuwi din kami ay magagamit din namin at sila kailangan din nila at parating brown out kasi. Sangag muna tayo ng kanin. Sinangag ko to my friends and friendship sa mantika ng nyog. Sasangag ko kasi malamig. Masarap kasi pag mantika ng nyog. Binibili ko siya sa Costco, my friends and friends, yung coconut oil. Ay! Ginulat ako ni Jarrell. Ayun si Jarrell, oh. Hi, friendship and friends. My friends and friendship. Ayun. Ginulat niya ako, kararating lang yan. Friendship, nandito palang pasyente ko. Say hi to my friends and friendship. Ayan. Akala ko ang bagal-bagal nandito na pala, natakot din siya, hindi makainom ng antibiotic niya. Ang antibiotic niya kasi 3 times a day. Malilate na siya ngayon. Pero anong oras na? 11. Ina-miss up na ang umaga. Nako. So, 11, iinom na 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o'clock mamaya. 7, 8, 9, 10. Nako, late ka na napag-inom mo ng antibiotic pa. Plain lang na sinangag na kanin sa coconut oil. Masarap kaya my friends and friendship. Malinamnam. At saka yun lang ang ulam niya. Papakita mo sa friends and friendship. Ito naman kay Big Boy, kay Jarrell. Ito ang ulam niya, chicken. Minamarinate niya kaagad. Puro breast chicken yan. Murang chicken ngayon. Ayos lang. Hindi pa mainit. Kape ko, pabalik-balik hanggang sa lumalamig, my friends and friendship. Ay, sobrang lamig na. Ito. Ayan, sabi ko sa inyo, my friends and friendship, pag dumating dito si asawa masarap na, nilagyan ko ng butter. Samita natin. Sabi ko sa iyo, my friends and friendship, na matagal pa yan bago makaupo at kakain. Ayan. Taste test. Kasi, masarap. Harap. Nakayela ka talaga, bugsa. Sabi ko sa iyo humingi si Judelia pero hindi ka masarap. Kaya, ito na ako, opo na, at kakain na. Sigurado tuloy-tuloy na ang kain ko nito, my friends and friendship. Dahil nagluto pa ako at pagsangag ako ng kanin. At nandito na si asawa at mag-ready na ng kanyang sarili din. Tutorok ng insulin muna. At ako ay lumamig na yung tinapay ko, my friends and friendship. Di yung pagsaing mo, huwag masyadong kailangan inugasan ng maigi ang bigas. Bulit, bugat lang. Makakakain na ako. Yan na lang ang ulam niya asawa. Ang luluto naman ako mamaya. Kanina, ang init-init ng kape ko. Ngayon naman Ay, gusto mo yan? Yung Pierce? Buti kinakain mo. Medyo, lang yan, hinog na pero masarap. Kinakain niya yung tutas namin noong Pasko. Dapat lang. Noong New Year pala. Dahil pag hindi kinain, sayang ang pera. Yung fish na nabili ko, yung scad, dinaing ko para maiprito mamaya. Kasi pag bilog mo siya na ipiprito, yung walang lasa dahil makapal kasi siya, my friends and friendship. Ayan. Nilagyan ko na siya ng bawang yung
yung durog. Sarap ito mamaya pag iprito, malasa. Dagdagan ko pa siya ng kaunting asin. Ito para maano sa kanyang balat. Papasok ang lasa. Yun. Pagbalik ko, alis pa ako, my friends and friendship, at pupunta pa ako sa St. Catherine at magdadala ko ng aming marriage contract doon para sa aming papabless sa aming 50th wedding. A few moments later. Prito-prito tayo, my friends and friendship. Ito kanina yung aking minarinig. Punta pa ko kasi kanina sa school ni Zoe. Kaya ipiprito ko. Mga ilang piraso lang ang aking ipiprito. Kasi lang sa amin. Uuwi na yun sila. Ito ang inaayawan ko talaga sa pagprito. Maraming talsik. Siguro dalawahin ko na lang ay ipiprito. Gagawa muna ako ng gulay. Alam niyo, mabango talaga, my friends and friendship, ang coconut oil pag ipiprito mo. Yung mga nandito sa Amerika o dyan din sa atin, advice ko sa inyo, masarap yung coconut oil. Walang masyadong cholesterol at organic na organic ang kanyang pagka-oil galing sa coconut. Kaya pag ipinirito mo siya ng isda, ang bango. Hindi talaga siya malangsa. Meron dito sa Amerika na bibili namin sa Costco. Sa mga dito sa taga-Amerika, advice ko sa inyo, instead of bumili kayo ng mga oil na ibang klase, coconut oil ang masarap. Masarap igisa at masarap iprito o isangag ng kanin. Iniwa ko na yung gulay na sa UT. Ito lang kasi my friends and friendship na mura na gulay. Yung bang parang okay din siya kahit saan ihahalo. At tumura lang, ang 3 piraso lang $3. Ay, yan lang ginawa kong gulay at ito ang ating ihalo. Ang giniling na pork. Na beef pala, my friend. Igigisa ko na. Igigisa na. Ihalo ko na lang. Ayan. Sariyo lang naman yung naluluto. Mahawak kasi ako ng camera. Ito yung prito ko. Ayan. 3 ang isda ko, pero pinirito ko lang ang 2. Tinabi ko yung isa para bukas naman. Diba? Papula-pulahin ko muna siya para mabango-bango ang sibuyas. Kahit hindi pa nga namumula, hindi na siya namumula pa mabango na ang bawang at ang sibuyas. Ang bango talaga ng coconut oil. Itong gulay namin to, hanggang bukas na to pag hindi mauubos, ilalagay ko lang sa ref. Para bukas hindi na ako magluluto. Dito na si Papa Dukes. Ayan, simpleng luto lang to, my friends and friendship, at madali lang. Kung gusto niyo makakain kagad, ito na lang ganito, simple. Kaya parata ako may stock na pangsahog, kung hindi manok. Ito kasi ang masarap, ang karne ng beef na giniling. Ito ang masarap kasi ihalo kahit sa isan ko may sardinas ako, hindi lang hinahalo ko, pero hindi ko na, mayroon ako naman doon yata, parang 2 lang ang natitira doon sa sardines. So, hindi ko nagagamitin yun at meron namang giniling dito. Madali lang kasi siyang lutuin. Lagyan mo lang ng paminta. Yung bang easy to cook at low budget. Ayan. Lalagyan na ng kaunting oyster sauce. Wala na nga pala akong mga oyster sauce, my friend. Wala na, ubos na, lapit ang maubos. Ito na nga, wala na. Ayan. Aluto-lutuin ko lang ng konti at timplahan. Saka na ihahalo itong aking gulay na sayote. Titimplahan ng toyo. Ito rin hinahaluan ko siya ng seasoning ko na chicken.
Hindi ko muna lalagyan ng toyo. Check ko muna kung okay ang timplada at no more toyo. Kasi na ang timplada, dito sa seasoning na nilagay ko, yung chicken noir at saka yung oyster. Pag medyo matabang-tabang siya nung ilagay ko na ito, mamaya ko na ito timpla ng final. Pag oras na, nahihalo ko na yung gulay na sayote. Nilalagyan ko pa ng sugar siyang konti. Ito pinaradad na prepare ako. Kunti lang, tansya-tansya. Halo mo muna. Tinitikman-tikman ko lang. Yung hindi pa siya luto, pero mamaya ko na yan dagdagan. Pwede ko lang ihalo itong sayote dahil matagal pa namang luto ang sayote dahil matigas. Tamang-tama, pag lambot ng sayote, luto na itong giniling. Itong giniling lang naman ito, hindi naman gaano katagal maluto dahil maliliit lang siya at giniling na siya. Kaya, ihahalo ko na. Pag nakahalo na itong gulay ko, saka ko na ipafinalize ang ating timpla. Hindi ko muna hinaluan ng basta seasoning lang muna. Finalize ko lang yan kung medyo malapit ang maluto. Ayun, halo-halo lang siya. Maliit na itong kawali ko pero di bali. Mag-ano naman ito mamaya. Mag-season. Pan ko muna. Ang bango. Ayaw ko din nalagyan ng sabaw, Dad. Kasi tumutubig din ito eh. At madaling mapanis pag may sabaw. Kita mo ba malambot na yung beef. Mahap. Chip. Ang dali lang lutuin. Luto na siya. Hindi lang siya makulay na may tuyo dahil mas masarap kasi ang patis na timpla kaysa sa toyo. Kaya ito na lang ang tinimplak patis. Ang sarap kaya my friends and friendship. Sobrang sarap ang lasa, lalo na yung sayote. Masarap yung sayote. Masarap talaga my friends and friendship. Kaya, pag nagmamadali kayo, ito lang ang gagawin ninyo. Easy lang siya. At madali kayo makakain. May gulay kayo, may ulam pa. No need na kung ano pang magluluto kayo ng ulam. Gaya na pag nagmamadali. Yan. Masarap talaga eh. I-off ko na at ililipat ko na ito sa kalderong isa para kung hindi maubos ay hindi mapapanis. Okay? Magre-ready na din ako ng aming lunch at ang oras na is almost 5 o'clock. Kararating lang kasi namin. Ito, tinabi ko na ito. Sinang may gustong kumain, dito lang. At kami magsisimula ng kumain ni Papa Dudes. Ayan yung sa amin. Roommate ako at masakit ang sikmura ko. Ayan. Ayan ang aming fish. So, tara my friends and friendship. Kain tayo. Kakain na tayo. Ang sarap. Ito lang ang tinuturo ko sa inyo my friends and friendship. Walang sayote. Pwede rin sa kapayan yung gawin. Ito yung madali lang lutuin na may ulam kaagad. May naprito akong fish. Kaya dyan lang. Okay! Hanggang sa muling pagkikita natin, my friends and friendship. Don't forget to subscribe my channel. It's Mama Ella Boholano Vlog. Don't forget to hit the notification bell para lagi kayong may update sa aking mga bagong vlog. At don't forget to like and share. So thank you for watching. Bye-bye!